Kabanata 16. Dumating na nga ang umaga at nagpakita rin sa buhay na ito ang Zoro na tinatawag na Master ng Kagubatan. Habang inaabot ni So Yun-hyun ang kanyang braso para ibigay bilang alay sa Zoro ay hindi niya mapigilan na magtaka. Tinanong niya ang kanyang sarili kung may makikita ba siyang mga pulang linya sa Zoro. Pero ang bumungad sa kanya ay hindi lang mga simpleng pulang linya kundi nabalot agad ang buong paligid ng kulay pula. Kaya sa sobrang pagkagulat niya ay napaatras na lang si So Yun-hyun at iniisip niyang wala siyang pag-asa na manalo habang sinasakmal na ng Zoro ang kanyang braso. Napatanong na lang siya kung ano ang nangyari. Kung papaano napuno ang buong paligid na nakikita niya ng kulay pula. Lumipas ang ilang araw at dumating na ulit ang mga cultivators at nagulat ulit si So Yun-hyun. Dahil habang tinitignan ang tatlong nilalang na lumulutang sa ere ay napupuno ng kulay pula ang buong paligid. Dito niya napagtanto ang malagim na pagkakaiba ng mga martial artist at cultivator sapagkat alam niyang hindi niya kayang manalo dahil wala siyang makita na kahit na anong kahinaan. Kahit ang isang peak martial master ay mahihirapang talunin ang pinakamahinang cultivator na nasa first star lamang ng yugto ng chi refining. Nung dumating ang araw na kinuha ng mga cultivators ang mga katrabaho ni So Yun-hyun ay tinanong niya ulit si So-hul, ang mapanganib na si Dragon King. Magalang niyang hiningi ang permiso na magtanong at sumang-ayon lang ulit si So-hul na nagtataka kung anong klaseng tanong ang tatanungin sa kanya ng isang mortal. Ipinaliwanag na ni So Yun-hyun ang mga nakita niya at tinanong kung ano ang pulang sinasaklaw ng mga cultivators. Nakangiti lang na sumagot si So-hul na merong espesyal na klase ng kamalayan ang mga cultivators at ito ay tinatawag na divine consciousness sa ilang pagkakataon. Kung ang consciousness ng isang mortal ay hindi lumalagpas ang kanilang consciousness sa kanilang utak, ang consciousness naman ng mga cultivator ay nilalamon ang nakapaligid na lugar. Ang isang espiritual na nilalang na tulad ni So-hul ay meron din ganong abilidad at umalis na nga siya sa kuweba. Hindi naman maintindihan ni Direktor Kim ang kanilang pinag-uusapan dahil ginamit pala nila So Yun-hyun ang lengguwahe ng Yanggu. Ilang sandali lang pagkatapos na umalis ni So-hul ay dumating naman na ang kubang matanda na nakasakay sa kanyang puppet para kunin si Manager Kim at tinapon na sila So Yun-hyun at Direktor Kim sa Spatial Rift. Sa buhay na ito ay sa tubig naman na sila napunta at nagulat na lang si So Yun-hyun sa nangyayari. Nagmumura na lang siya na pinipiga ang kanyang damit dahil kung dati ay sa taas ng puno, ngayon naman ay sa ilalim ng tubig. Dagdag pa niya na masyado nang magulo ang kanilang sitwasyon habang pinapatuyo ang kanyang damit at nakahiga lang si Direktor Kim sa gilid. Tinanong na nga ni Direktor Kim kung nasaan sila at ang sagot lang ni So Yun-hyun ay sa lugar na masyadong kakaiba. Habang inoobserba niya ang kanilang tanawin ay napansin niyang nasa lawa sila ng Yanggu na tinatawag na Chicken Head Lake kaya alam niya rin na malapit lang ang syudad ng Changhu. Nagtatanong na lang si Direktor Kim kung ano na ang gagawin nila at kung sana ay meron silang makita na mga tao para mapagtanungan ng direksyon. Hanggang sa napansin niyang may mga gusali sa kabila ng lawa at sinabi lang ni So Yun-hyun na marunong siyang lumangoy kaya siya na raw ang pupunta doon para kumuha ng mga damit at pagkain. Napamura na lang ulit si So Yun-hyun dahil ano pang silbi na piniga niya ang kanyang damit kung mababasa lang din naman ulit ito. Kung tama ang kanyang naaalala ay isang yungib ng mga bandido ang gusaling nakikita niya at siya rin ang umubos sa kanila sa nakaraang buhay niya. Ang kanilang pinuno ay nasa huling yugto ng first rate at ang kanilang pangalawang pinuno ay nasa gitnang yugto ng first rate samantalang ang iba ay mga mahihinang nilalang lang na nasa third o second rate. Dahil marami sila ay gumamit si So Yun-hyun dati ng lason sa kanyang espada para mas madali silang paslangin. Napatanong lang ang isang bandido kung sino ang hangal na nanggaling sa ilog ang papalapit sa kanila. Kahit na binalaan niya na ang bata na lumayo kung ayaw niyang mamatay ay patuloy pa rin na lumalapit si So Yun-hyun. Kaya minura na ng bandido si So Yun-hyun at sinugod siya. Pero sa isang suntok lang ni So Yun-hyun ay mabilis na bumaon ang katawan ng bandido sa lupa na ikinagulat ng lahat ng mga nanunood. Pinulot lang ni So Yun-hyun ang kahoy at tinanong ang nasa harapan na bandido kung ilang tao na ang pinaslang niya. Minura lang siya ng bandido na may hawak na sandata at nung sasabihin na sana nito na 50 tao na ang pinaslang niya ay mabilis lang na pinugot ulo siya ni So Yun-hyun kaya mas lalo pang nagulat ang mga mukha ng mga bandido. Idineklara ni So Yun-hyun na simula ngayon ay kung sino man ang pumaslang na dati ay sugurin na nila siya. Sa kabilang dako naman kung saan pinagtatawanan ng mga bandido ang mga alalay nilang mga babae na walang awa nilang sinasaktan ay may napansin ang isa sa kanila.
Pumasok na pala si So Yun-hyun na anino na lang ang pangharap niyang katawan at may hawak-hawak pa siyang ulo ng isa sa mga bandido. Minura lang si So Yun-hyun ng leader ng mga bandido at inutusan niya na ang mga tauhan niya na kunin na nila ang mga sandata nila. Isa-isa na ngang tumayo ang mga bandido at ang bawat isa sa kanila ay may hawak na sandata habang papalapit lang si So Yun-hyun. Pinalibutan niya na ng kanyang enerhiya ang kahoy na hawak niya at pinagbantaan na ni So Yun-hyun na ngayon ay mamamatay silang lahat. Pagkalipas lang ng ilang sandali ay nakahandusay na lang sa sahig ang mga bangkay ng mga bandido at ngayon ay natatakot na ang pinuno nila na nagmamakaawa sa Peak Martial Master na kaharap niya. Pero tinanong lang siya ni So Yun-hyun kung gaano katagal na siyang nandito at ang nanginginig lang na sagot ng bandido ay humigit kumulang 15 minuto. Naalala lang ni So Yun-hyun na sa nakaraang buhay niya ay halos isang araw niyang inubos ang mga bandidong ito. Kinailangan niya pang sunugin ang buong lugar at umatras. Tsaka niya sila pinaslang isa-isa gamit ang espada niyang nilagyan niya ng lason. Pero ngayon ay nakaya niya silang ubusin sa loob ng 15 minuto gamit lang ng isang kahoy. Nagmamakaawa pa rin ang nanginginig na pinuno ng mga bandido na sinabing sasabihin niya kay So Yun-hyun kung saan niya tinago ang mga pera pero tuluyan na ngang tumilapon ng kanyang ulo at sinabi lang ni So Yun-hyun na alam niya na kung nasaan ang mga yon dahil nakapunta na siya dito dati. Ginamit niya na nga ang susi para buksan ang kandado at lumuhad lahat ang mga biktima ng mga bandido na lubos na nagpapasalamat kay So Yun-hyun. Pero tahimik lang si So Yun-hyun na tinitignan sila kaya tinanong ng isa sa mga biktima kung ano ang titulo ng kanilang tagapagligtas dahil sisiguraduhin nilang babayaran nila ang utang nilang ito. Napakamot lang ng ulo si So Yun-hyun at binigkas ang salitang Infinite Fighting Spirit. Katulad lang sa titulong ibinigay sa kanya sa nakaraang buhay niya ay gagamitin niya rin ang titulong yon sa kasalukuyang buhay niya. Kabanata 17. Magkasamang pumunta si So Yun-hyun at Kim Young-hoon sa syudad ng Changhu at bumili sila ng mga plaka para sa kanilang pagkakakilanlan at ng asyenda na galing sa pera ng mga bandido. Pagkatapos noon ay tinuruan na nga ni So Yun-hyun si Kim Young-hoon ng martial arts at pagsusulat. Pagkalipas ng 2 buwan ay mas mabilis na naabot ni Kim Young-hoon ang yugto ng Three Flowers Gather at the Summit. Kaya hindi na naman mapigilan ni So Yun-hyun na makaramdam ng panlulumo dahil palagi na lang na ganito ang nangyayari. Para sa iba ay ginugugol nila ang buong buhay nila para lang maabot ang Marshall Peak pero para naman sa iba ay kayang-kaya nilang lagpasan ang mga unang yugto ng pinakatuktok at abutin ang yugto ng Three Flowers Gather at the Summit sa pamamagitan lamang ng gabay na galing sa isang peak master at first-rate na martial arts. Binati na lang ni So Yun-hyun ang tagumpay ni Kim Young-hoon at hindi siya makapaniwala na naabot ni Kim Young-hoon ang yugto ng Three Flowers Gather at the Summit bago pa niya matutunan ng husto ang pagbabasa. Nakakagulat din daw ang pangyayaring ito para kay Kim Young-hoon dahil hindi niya inaakala na meron siyang talento sa martial arts. Iniisip na lang ni So Yun-hyun na hindi pa sila nagkakaroon ni Kim Young-hoon ng wastong tunggalian kung saan halos magkaparehas lang ang mga lakas nila sapagkat ang palagi lang na nangyayari ay binibigyan siya ng gabay ni Kim Young-hoon sa pangalan ng sparring. Kaya papaano kung gawin nila yun ngayon? Si So Yun-hyun na nakamit ang Martial Peak at si Kim Young-hoon na nakamit ang yugto ng Three Flowers. At tinanong na nga ni So Yun-hyun kung interesado ba si Kim Young-hoon na makipagtunggalian, na sinang-ayunan naman agad ni Kim Young-hoon at sinabi niya pang iniisip niyang matatalo niya na ngayon si So Yun-hyun. Sa gitna ng kagubatan ay abala na ang dalawa sa kanilang tunggalian kung saan ginamit na ni So Yun-hyun ang teknik niyang Shivering Mountain Sword, Entering Mountain. Ginamit din naman ni Kim Young-hoon ang kanyang teknik na Shivering Leyline Blade, Dragon Heel. Nakikita pa rin naman ni So Yun-hyun ang mga pula at asul na linya at napansin niyang unti-unting nawawala ang mga kulay asul na linya kaya ngayon ay kailangan niya nang umiwas. Pero kung iiwas siya ay patuloy lang siyang matutulak papalayo. Napatanong na lang siya dahil sa hindi malaman na rason ay mas lalo pang kumukulo sa kanyang puso ang mabangis na pagnanasa na manalo. Nalaman niya rin agad ang rason dahil napagtanto niyang ito na ang huli niyang pagkakataon na talunin si Kim Young-hoon sa buhay na ito. Patuloy lang na mas lalakas si Kim Young-hoon sa hindi kapanipaniwalang bilis at sa susunod na maglalaban sila ay makakamit niya na ang kapangyarihan na hindi kayang pantayan ni So Yun-hyun. Napaatras na nga ng malakas si So Yun-hyun habang iniisip na ang sandaling ito ay ang kanyang huling pagkakataon sa buhay niya ngayon na talunin si Kim Young-hoon na kanina lang na naabot ang yugto ng Three Flowers. Kaya napagdesisyonan niyang mananalo siya ngayon gamit ang lahat ng mga makakaya niyang gawin kaya nagtapon siya ng mga nakatagong sandata na agad naman na dinepensahan ni Kim Young-hoon.
Ang layunin ni So Yun-hyun sa atake niyang iyon ay para guluhin ang daloy ng mga atake ni Kim Yang-hun. Alam niyang mas marami ang kanyang karanasan pagdating sa totoong laban kaya ginamit niya na ang kanyang Shivering Mountain Sword, Flowing Ridge para makagawa ng malaking pinsala na parang alon ng lupa ang papalapit na kay Kim Yang-hun. Pero ngumisi lang siya at sinabing ipapakita niya na ngayon kay So Yun-hyun ang yugto ng Three Flowers. Nagulat na lang si So Yun-hyun dahil biglang ipinapahiwatig sa kanya ng lahat ng mga pandama niya na may malaking mapanganib ang papalapit na sa kanya. Bigla naman nagliwanag ang patalim ni Kim Yang-hun at binigkas ang mga salitang Enhanced Blade Chi at nakagawa ang atake niyang ito ng napakalaking hiwa na nagliliwanag. Kinakabahan na si So Yun-hyun dahil alam niyang mahihiwa ang buong katawan niya kapag susubukan niyang makipagsagupaan sa atakeng ito. Bigla rin naman nagliwanag ang kanyang espada habang iniisip na ang Shivering Mountain Sword na natutunan niya ay isang martial art na ginawa mismo ng henyong si Kim Yang-hun na nakamit ang 5 energies converging to the origin. Kaya ginamit niya na ang kanyang Shivering Mountain Sword, Echoing Valley at nagkaroon ng malaking pagsabog sa kagubatan dahil sa banggaan ng mga atake nilang dalawa. Sa likod ng makapal na alikabok ay pinupuri ni Kim Yang-hun ang atake ni So Yun-hyun kaya mas lalo nang kinakabahan ngayon si So Yun-hyun dahil nakaya ni Kim Yang-hun na tiisin ang kanyang atake dahil ang layunin niya sana ay para sirain ang patalim ni Kim Yang-hun at itulak siya paatras. Pero nasira nga talaga ang patalim ni Kim Yang-hun at inamin niya na rin ang kanyang pagkatalo. Dahil bilang martial artist ay isang kahihiyan na nasira ang kanyang sandata at pinuri niya pa ulit si So Yun-hyun na talagang meron siyang karanasan na makipaglaban. Sinabi lang ni So Yun-hyun na huwag na siyang mag-alala dahil hindi niya na muli kakayanin na talunin siya. Alam niyang pagkatapos ng laban nila sa araw na ito ay hindi niya nakakayanin pang talunin si Kim Yang-hun hanggang sa susunod na buhay niya. Dahil sa pagkamit daw ni Kim Yang-hun sa yugto ng Three Flowers Gather at the Summit ay may inihandang regalo si So Yun-hyun para sa kanya. Nagtaka lang si Kim Yang-hun na inaakalang ang tunggalian nila ang regalo para sa kanya pero may ibinigay pang mga libro si So Yun-hyun. Ang mga librong ito ay tinatawag na Scriptures of Gazing Cultivation and Exceeding Martial Arts at para hindi maghinala si Kim Yang-hun ay sinabi lang ni So Yun-hyun na binili niya lamang ito sa isang matanda na nagsabi na ibibigay lamang ang mga librong ito sa martial artist na nakaabot ng 3 flowers. Sinabi pa niyang binasa niya na raw ito pero hindi niya maintindihan ang kahulugan ng mga nakasulat kaya ibibigay niya na lang daw kay Kim Yang-hun. Pagkatapos na maturuan ni So Yun-hyun si Kim Yang-hun ng pagbabasa ay agad na nabighani si Kim Yang-hun na basahin ang buong 6 volumes of the Scriptures of Gazing Cultivation and Exceeding Martial Arts. Lumipas na ang 4 na buwan at masayang bumalik si So Yun-hyun na nakakuha raw siya ng maraming pera dahil malaki ang kanyang nahuli. Pero nagtaka na lang siya dahil biglang nawala si Kim Yang-hun at nakakalat na lang ang mga libro sa sahig. Dahil hindi niya maramdaman ang presensya ni Kim Yang-hun ay inisip niya na lang na tuluyan na siyang umalis. Pero biglang may pagmumukha ang iningitian lang siya sa gilid na agad na ikinagulat ni So Yun-hyun. Sinabi na lang ni Kim Yang-hun na ginamit niya ang isa sa mga techniques na naitala sa Scriptures of Gazing Cultivation and Exceeding Martial Arts. Nalaman niyang hindi talaga siya kayang hanapin ni So Yun-hyun kaya mas lalo pa siyang namangha sa mga librong ito na nagtataglay ng mga hindi kapanipaniwalang martial arts. Napansin naman ni So Yun-hyun na ang kakaibang teknik na ito ay ang teknik na ginamit ni Kim Yang-hun sa nakaraang buhay niya pagkatapos niyang makamit ang yugto ng 5 energies gathering at the origin. Pero ang Kim Yang-hun sa buhay na ito ay nagawa niya agad ang teknik bago pa lumipas ang 1 taon simula nung pagbabalik niya sa nakaraan. Napahalakhak na lang si Kim Yang-hun dahil isa lamang ito sa mga teknik na nakasulat sa mga scriptures. Napagtanto niya rin na kung hindi siya kayang hanapin ng isang martial peak ay kayang-kaya niya ng patago na paslangin ang kahit sinuman. Pero nalungkot lang ulit ang mukha ni So Yun-hyun dahil sa pagkakaiba ng talento nilang dalawa. Ipinagbigay alam na nga ni Kim Yang-hun na plano niyang maglakbay sa kalupaan para makakuha ng karanasan sa totoong pakikipaglaban kaya tinanong niya na si So Yun-hyun kung interesado ba siyang samahan siya pero tumanggi lang si So Yun-hyun. Sapagkat naniniwala siyang kailangan niyang mag-focus para mas lalo pang bumuti ang kanyang pag-unawa sa yugto ng martial peak. Inintindi naman agad ito ni Kim Yang-hun dahil napansin niyang hindi pa nakakagawa ng sword silk si So Yun-hyun. Sinabi lang ni So Yun-hyun na ang mas importanteng bagay daw ay nagkaroon na siya ng interes na sumali sa imperial na rehimen. Dahil kung magkakaroon siya ng posisyon sa gobyerno ay darating ang araw na pwede niyang tulungan si Kim Yang-hun na aktibo sa Murim.
Pansamantala na nga na naghiwalay ang kanilang landas at meron din palang ibang mga rason si Soyun-hyun kung bakit niya balak na sumali sa imperial na rehimen. Base sa impormasyon na nakalap niya bilang strategist ng martial arts alliance sa nakaraang buhay niya ay mas malapit na nauugnay ang imperial na pamilya ng Yeonggu sa mga cultivators kumpara sa ibang mga organisasyon ng mga mortal. At ayon din sa mga sabi-sabi ay sangay daw ng angka ng mga cultivators ang imperial na pamilya ng Yeonggu. Magiliw naman na tinanggap ng militar ng Yeonggu si Soyun-hyun dahil kilala ang pangalan niya bilang isang sikat na bounty hunter. Pagkatapos niyang makapasok sa militar ay mabilis na tumaas ang kanyang ranggo bilang isang general dahil sa kanyang kasanayan. Pagkatapos ay nag-apply siya sa posisyon ng Guardia Imperial na madali niya lang na napagtagumpayan. Ito ang kanyang mga nakamit sa loob lang ng 5 taon na pagbabalik niya sa nakaraan. Sinabi ng isang matandang lalaki na tungkulin niyang isakripisyo ang kanyang buhay para panatilihing ligtas ang kanilang kamahalan at tinanong kung magagawa ba yon ng isang peak martial artist. Magalang lang naman na sumang-ayon si Soyun-hyun sa sinasabi ng lalaki kaya sumali na nga siya sa shadow guards ng pamilya ng imperial at agad na binigyan ng tungkulin pagkatapos siyang sanayin sa stealth at hidden breathing na mga techniques. Sa wakas ay dumating na ang araw na makikita niya na ang emperador pero laking gulat niya na lang sa kanyang natuklasan. Dahil hindi inaasahan ni Soyun-hyun na ang emperador mismo ay isang cultivator. Kabanata 18. Habang nakangiti lang ang emperador na nababalutan ng kulay pula ang paligid niya ay kinakabahan na si Soyun-hyun na tinitignan ang consciousness ng emperador na isang cultivator na ipinanganak na may spiritual root. Kahit ang pinakamaliit na pagdududa ni Soyun-hyun ay naresolba agad pagkatapos niyang makita ang ilan sa mga kamag-anak ng emperador dahil halos lahat sa pamilya ng imperial ay mga cultivators na may kapantay na consciousness. Kapansin-pansin din na hindi sila cultivators na matataas ang ranggo dahil wala man lang sa kanila ang may kakayahan na tumapat sa soro na tinatawag na Panginoon ng Kagubatan. Pero kahit na ganun ang sitwasyon ay mga cultivators pa rin sila na nasa yugto ng chi refining kaya nakapagtataka kay Soyun-hyun kung bakit kailangan pa silang bantayan ng isa lamang na martial artist na nakakamit ng yugto ng martial peak. Nakakasigurado si Soyun-hyun na mas malaki ang consciousness ng emperador kumpara sa chi refining stage, first star. Kaya ibig sabihin nito ay mas malakas pa rin siya kahit na pagsamahin ang lahat ng mga shadow guard. Iniisip ni Soyun-hyun na ang silbi lang ng mga shadow guard ay para gamitin sila ng emperador na tinatamad na paslangin ang mga assassin. Sapagkat ang emperador ang nakakatanggap ng pinakamaraming assassination sa buong imperyo. Pinupuntahan nila siya halos gabi-gabi at si Soyun-hyun ang bahala sa kanila sa tuwing nagpapakita sila. Inisip na lamang nito ni Soyun-hyun na isang magandang bagay para mas mapabuti pa ang kanyang karanasan. Patuloy nga na ito lang ang ginagawa niya kung saan sa loob ng 5 taon ay pinagsilbihan niya ang imperyo bilang miyembro ng mga shadow guard. Samantalang naging alliance leader na ulit si Kim Young-hun at bilang isang shadow guard ay hindi siya pwedeng opisyal na makipagkita sa alliance leader. Kaya nagkikita na lang sila ng patago at umiinom habang kinakamusta ang isa't isa. Dumating na ang kadiliman ng gabi at inoobserbahan ni Soyun-hyun ng mabuti ang espada na punong-puno ng kulay pulang linya. Ang mga pulang linyang yun ay ang pinakamainam na landas ng atake ng kalaban niya na pwedeng gamitin laban sa kanya. Nararamdaman niyang kapag papasok siya sa loob ng mga linyang yun ay parang hihiwain agad siya ni Kim Young-hun. Pero napansin niya rin na ang pamilyar na nararamdaman niyang ito ay parang consciousness lang ng isang cultivator. Kaya nanghihinayang na ulit si Soyun-hyun dahil kung naabot niya sana ang yugto ng 3 flowers ay mas marami pa siyang makikita pero ngayon ay mas mabuting suriin niya na lang ang kasalukuyang kondisyon ni Kim Young-hun. Nahihirapan siyang intindihin ang lahat ng nakikita niya ngayon pero naniniwala siyang magbibigay ito ng pahiwatig para sa paggamit niya ng sword silk. Kalmadong may lumabas na nga na enerhiya sa bunganga ni Kim Young-hun at nabalot na ulit ng gintong enerhiya ang kanyang katawan na nakagawa ng malakas na liwanag sa buong silid. Mas bumata at naging maskulado na ngayon ang kanyang katawan. Binati na agad siya ni Soyun-hyun sa kanyang tagumpay na naabot ang yugto ng 5 energies converging to the origin. Sinabi lang ni Kim Young-hun na nakapanghihinayang na lang kay Soyun-hyun dahil kung naabot niya ang 3 flowers ay mas marami pa sana siyang mauunawaan sa kanyang napanood. Pero sabi lang ni Soyun-hyun na wala siyang magagawa dahil kasalanan niya naman na ganun lang kababa ang kanyang kasanayan. Pumunta na silang dalawa sa kagubatan at sinigurado ni Kim Young-hun kung marami nang nakasalubong si Soyun-hyun na mga cultivator.
Pagkatapos kumpirmahin ni Soyun Hyun ay sinabi niyang halos magkaparehas daw ang domain ni Kim Young-hun sa consciousness ng mga cultivator kaya tinanong niya kung may relasyon ba ang dalawang bagay na ito. Naniniwalang sinabi ni Kim Young-hun na sa loob ng rehiyon na nakapaligid sa kanya ay iniisip niyang kaya niyang makipaglaban ng harapan sa isang chi-refining na cultivator kaya nangangahulugan na pwede rin na magkaroon ng parehong pananaw ang mga martial artist na naabot ang 5 energies gathered to the origin sa mga cultivators. Ang naintindihan ni Soyun Hyun sa sinabi ni Kim Young-hun ay pwedeng magsanay ang isang martial artist na parang isang cultivator kapag naabot na nila ang 5 energies gathered to the origin. Kapag ganap na magkaiba ang mga first-rate na martial artist at mga peak martial artist, ibig sabihin ay malaki rin ang pagkakaiba ng mga peak martial artist at ng mga nakakamit ng 5 energies lalo na sa mga biswal nilang abilidad. Iniisip na lang ni Soyun Hyun na ang karanasan niya ngayon ay higit na makakatulong sa kanya kapag susubukan niya ng abutin ang 5 energies, at pagkatapos niyang makakuha pa ng ilang pagtuturo galing kay Kim Young-hun ay bumalik na siya sa palasyo. Lumipas ang ilang araw at masipag na nagbabantay pa rin si Soyun Hyun habang may tumitingin na pala sa kanya. Mabuti na lang ay napansin niyang may isa na naman na assassin. Nung biglang may kulay pulang linya siyang nakita kaya napagtanto niyang isang martial peak ang assassin at agad na nga na may patigong patalim ang papunta na kay Soyun Hyun na madali niya lang na dinipensahan habang iniisip na baguhan lang na martial peak ang assassin na kaharap niya ngayon. Ginamit lang pala yun ng assassin para ibaling ni Soyun Hyun ang kanyang tingin sa kanya at ilang beses na ngang umatake ang assassin na mabilis lang na dinedepensahan ni Soyun Hyun. Pero medyo nalilito si Soyun Hyun dahil imbes na nakatutok ang kanyang pansin sa laban niya ay mas iniisip niya ang pangyayari nung sinusubukan na abutin ni Kim Young-hun ang yugto ng 5 energies. Kaya napatanong siya sa kanyang sarili kung ano ang sword energy na siya na rin mismo ang sumagot na ito ay pro-weba na naging isa ang martial artist sa kanyang espada na nangangahulugan na naabot niya na ang intermediate na yugto ng first rate. Sapagkat kapag naging martial peak ay palagi niyang nakikita ang pinakamainam na landas ng atake kaya hindi titigil ang sword energy basta susundan nito ang pinakamainam na landas. Ang mga pinakamainam na linya na nakikita ni Soyun Hyun ay ang pinakaperpektong landas na pwedeng tahakin ng kanyang sword arts. Kung ang sword energy ay tungkol sa pagiging isa sa kanyang sword style at inilalabas nito ang kanyang pinakamataas na potensyal, sa huli ay magkapareho lang ang sword martial arts at sword energy. Ito ang kanyang napagtanto sa pagsasanay niya ng martial arts. Pero hindi yun tama, dahil kung totoo yun ay kayang-kaya dapat na gamitin ng mga Jiangshi na kinokontrol ng cultivators ang sword energy. Ang sword energy ay hindi lang basta-basta nakapareho ng martial arts. Dito na nga napagtanto ni Soyun Hyun na kahit na binubuo ng martial arts ang sword energy, ang pangunahing dahilan pa rin ito ay ang mga tao o sa ibang salita ay ang intensyon ng martial artist na gumawa ng sword energy. Ang mga kulay pula at asul na mga linya na nakikita niya ay hindi lang simpleng mainam na landas ng atake kundi ito ay ang intensyon ng martial artist na gumagamit sa kanyang sandata. Ang mga linya ay ang landas ng kanyang intensyon na umatake. Sa sandaling napagtanto ito ni Soyun Hyun ay may naramdaman siyang kakaiba na nanggagaling sa kanyang kamay na nakahawak sa espada. Na para bang may ugat na tumubo galing sa espada at pumasok sa kanyang braso. Patuloy lang na sumusugod ang assassin kay Soyun Hyun, pero sa isang indayog lang ni Soyun Hyun gamit ng kanyang bagong napagtanto ay may kulay puti na liwanag ang tumama sa kanang bahagi ng katawan ng assassin at nasira pa ang kanyang maskara na nagbunyag ng kanyang babaeng mukha. Dahil sa malakas na atake ni Soyun Hyun ay bumaluktot ang buong katawan ng babaeng assassin sa ere at ilang beses pa siyang tumalbog sa sahig. Habang nakapokus pa rin si Soyun Hyun sa kanyang espada na iniisip na hindi pa ito ang katapusan. Iniisip niyang kapag patuloy siya sa kanyang paglagay ng kanyang intent sa espada ay magtatagumpay ang kanyang layunin. Nakahandusay na lang ang babaeng assassin sa gilid na nagugulat sa ginagawa ni Soyun Hyun. Habang nasasaksihan na nga ni Soyun Hyun ang paggawa niya ng sword silk. Sa loob ng 10 taon bilang isang pickmaster ay sa wakas nagtagumpay siyang makagawa ng sword silk na nangangahulugan na nakamit niya na ang intermediate na yugto ng martial peak. Kabanata 19. Duguan na ang mukha ng babaeng assassin at habang papalapit si Soyun Hyun na hawak-hawak ang kanyang kumikinang na espada ay napansin niyang pamilyar ang mukha ng babae na tinalo niya. Sapagkat siya pala ay isa sa mga tagapaglingkod ng emperador na kamakailan lang na tinanggap. Pinuri ni Soyun Hyun ang abilidad ng babae na naabot ang yugto ng martial peak sa murang edad,
At kung siya ay makakaligtas sa sitwasyon niya ngayon ay may talento siyang maabot ang yugto ng Three Flowers. Pero tinanong lang siya ng babaeng assassin kung siya ba si Infinite Fighting Monster at seryoso lang na nagtanong pabalik si Soyun Hyun kung paano niya siya kilala. Naalala lang ni Soyun Hyun na 10 taon na ang nakalipas simula nung araw na pinakilala niya ang sarili niya bilang si Infinite Fighting Spirit pero sa hindi niya malaman na rason ay tinawag siya ng mga mamamayan ng Yangwo bilang si Infinite Fighting Monster. Nagagalit at umiiyak na sinabi ng babae na mas talentado pa sa kanya ang kapatid niya pero dahil sa emperador ay nawalan siya ng kapatid. Sinabihan lang siya ni Soyun Hyun na ang pag-akit sa mga emosyon ng iba ay walang maitutulong sa babae sapagkat ang natatanging tuntunin para sa mga assassins ay paslangin agad sila sa mismong lugar. Lumabas na rin ang iba pang mga shadow guards na may dalang mga sariling armas na nagagalit ang kanilang leader dahil may isa na namang assassin ang nagtatangkang paslangin ang emperador. Bilang pagmamakaawa ay kinukumbinsi na ng babaeng assassin ang tinatawag niyang Infinite Fighting Monster na maraming inosenteng tao ang namamatay dahil sa utos ng emperador. Pero biglang tumalsik ang maraming dugo sa paligid at nagpaumanhin na lang si Soyun Hyun dahil ang kilos na magpakumbinsi mismo sa isang assassin ay isang malaking kasalanan. Pagkatapos madismaya ni Soyun Hyun sa kanyang pagpaslang sa isang talentadong individual ay itinapon niya na ang bangkay sa tulong ng ibang mga gwardya. Iniisip niyang kahit na may napakalakas na ingay sa palasyo ay hindi pa rin lumalabas ang emperador sa kanyang silid na pinagtutulugan. May nakalagay pang teknik ng katahimikan sa buong silid niya na para bang walang pake ang emperador na itago ang katotohanan na isa siyang cultivator. Sapagkat kung tutuusin ay alam ng lahat ng mga shadow guards na isang cultivator ang kanilang emperador dahil ang lahat ng mga nakaabot ng martial peak ay may kakayahan na makita ang consciousness ng isang cultivator gamit ang kanilang mga mata. Ang dahilan lang kung bakit pa nila ipinagpapatuloy na bantayan ang emperador ay dahil yun ang tungkulin na ibinigay sa kanila. Napansin din ni Soyun Hyun na mas dumarami ang bilang ng mga assassin na nagtatangkang paslangin ang emperador. Iniisip niya rin na ang Yanggu ay nasa panahon ng ganap na kasaganaan sa ilalim ng pamumuno ng emperador at kahit na may ibang mga mamamayan pa rin ang lubog sa kahirapan ay hindi kailanman nagkaroon ng insidente kung saan napilitan ang mga karaniwang tao na maging bandido. Pero nakapagtataka pa rin kay Soyun Hyun kung sino ang patuloy na nagpapadala ng mga assassin sa emperador at isa pa ay mamamayan sila ng Yanggu na kilala ang kanyang titulo. Ipinagwalang bahala niya na lang ang pag-aalala niya dahil mas importante pa rin ang kanyang layunin na mangalap ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga cultivators. Lumipas na ang 10 taon at nakuha na ni Soyun Hyun ang tiwala ng emperador dahil sa masipag niyang pagtatrabaho. Ginamit niya rin ang kanyang mas mataas na awtoridad upang mangalap ng karagdagang impormasyon tungkol sa pamilya ng imperial at kahit na wala siyang access sa mga top secret na impormasyon ay bilang isang opisyal ng gobyerno ay may nahanap pa rin siyang mga pahiwatig tungkol sa mga cultivators. Sa wakas ay nahanap niya na rin ang lokasyon ng mga cultivators. Kahit na napakahirap na mangalap ng impormasyon tungkol sa mga cultivators ay iniisip niya pa rin na mas mabuti ang kanyang ginagawa ngayon kumpara nung isa siyang strategist ng Murim Alliance. At pasalamat sa karanasan na nakukuha niya kada gabi ay iniisip niya rin na may posibilidad na maabot niya na ang Three Flowers sa bilis niyang ito. Ang susunod niya nang babasahin ay ang ulat tungkol sa census. Nakasaad sa ulat na ito na sa ika-33 taon ng kalendaryo ng Heian ay lubhang nabawasan ang bilang ng mga ulila at mga pulubi dahil sa trabaho ng kanilang kamahalan. At bilang resulta ay nabawasan ang pagdagsa ng mga mamamayan na nagiging bandido. Nagtaka na lang si Soyun Hyun kung bakit masyadong malabo ang binabasa niya kahit na isa naman itong ulat na ginawa ng gobyerno. Dahil ang pinaka-importanteng parte ay sinadyang hindi isulat. Kung papaano nabawasan ang bilang ng mga pulubi. Kung napakaraming mga mamamayan ang namatay sa gutom ay dapat nalaman niya ito sa nakaraang buhay niya at hindi naman umangat ang kanilang posisyon sa lipunan o hindi naman sila binigyan ng emperador ng paraan para makapagtrabaho. Na para bang nabura lang ang mga ulila at mga pulubi ng ganun-ganun lang. At hindi rin naman nakaranas ang Yanggu ng malalang tagtuyot o digmaan. Inisip ni Soyun Hyun na masyado itong kakaiba dahil kahit na hindi masasabing pinakamahusay na pinuno ang emperador ay pangkaraniwan pa rin ang kanyang kakayahan sa pamamahala. Kaya napatanong na lang siya kung saan napunta ang mga binurang mabababang uri ng mamamayan. Alam ni Soyun Hyun na kung may hindi matukoy ang mga ulat ng gobyerno ay may kaugnayan ito sa mga cultivators dahil ang lahat ng mga nawawalang impormasyon ay palaging mga cultivators ang dahilan.
Kaya napagdesisyonan niyang ipaubaya kay Kim Yang-hun ang karagdagang investigasyon sa bagay na ito. Sa kabilang dako naman sa lugar ng Murim Alliance, nagsimula na ang seremonya ng pagreretiro ni Kim Yang-hun bilang pinakaunang lider ng alyansa. Kahit na marami ang nagpahayag ng kanilang pagkabigo sa kanyang pagreretiro ay mukhang masaya naman si Kim Yang-hun. Dahil alam ni So Yun-hyun na ang rason ng pagreretiro ni Kim Yang-hun ay nangangahulugan na naintindihan niya na ang lahat ng mga 6 na tomo ng Scriptures of Gazing Cultivation and Exceeding Martial Arts at ngayon ay hahanapin niya na ang mga cultivators. Lumapit agad si So Yun-hyun na sinabing mistulang maganda ang kalooban ngayon ni Kim Yang-hun na nagulat dahil inakala niyang isang assassin si So Yun-hyun at sinabi na ang aura niya bilang isang shadow guard ay mas humahalin tulad sa isang assassin sa paglipas ng araw. Ipinagbigay alam na nga ni So Yun-hyun ang mga nakalap niyang impormasyon habang nagtatrabaho sa gobyerno at pagkatapos na marinig ni Kim Yang-hun na may kaugnayan nito sa mga cultivators ay mas lalo pa siyang naging interesado. Dagdag pa ni So Yun-hyun na sasabihin niya rin ang mga ilang rehiyon kung saan naninirahan ang mga cultivators kaya nagtataka siya kung pwedeng mangalap pa ng karagdagang impormasyon si Kim Yang-hun tungkol sa kanila na agad naman na sinang-ayunan ni Kim Yang-hun dahil gusto niya rin usisahin kung ano ang pangkaraniwang ginagawa ng mga cultivators. At dito na nga napagdesisyonan ni So Yun-hyun na mangalap ng karagdagang impormasyon tungkol sa mga cultivators sa tulong ni Kim Yang-hun. Dumating na ang gabi sa palasyo ng emperador at ipinagbigay alam na ng mga shadow guard sa kanilang vice squad leader na si So Yun-hyun na wala silang napansin na problema sa tarangkahan sa Hilaga. Dito napansin ni So Yun-hyun na mas umunti ang bilang ng mga assassin kaya ang hula niya na lang ay hindi nila kayang magpadala ng walang hanggan na bilang ng mga martial peak na assassins. Hanggang sa may sumabog sa loob ng silid pagkatapos mapansin ng isa sa mga shadow guard na may assassin sa silangan na tarangkahan. Sa kasamaang palad ay agad na nabalot ng apoy ang buong katawan ng shadow guard na nakapansin sa assassin. Dito naman na unti-unting nagpakita ang lalaking may hawak ng talisman na napansin niyang lahat sila ay mga peak martial artist. Siya pa ang nayayamot dahil nakakaasar daw ang biswal na abilidad ng mga nasa martial peak na pinipigilan siyang gamitin ang mga teknik niya na magtago. Nakapagtataka na lang kay So Yun-hyun na sa pagkakataong ito ay nagpadala naman sila ng assassin na cultivator. Ipinagbigay alam na nga ng kanilang leader na isang cultivator ang kalaban nila ngayon kaya kailangan na nilang ihanda ang kanilang mga sarili. Pero tinawag lang silang mga hangal ng cultivator dahil sa intensyon nilang harapin siya. Dagdag pa niya na ang posibleng nakalaban lang nilang mga martial artist ay ang mga chi refining na cultivators na nasa first star pero nagmayabang siya na isa siyang chi refining na cultivator na nasa second star. Idinedeklara niya ngayon na papaslangin niya sila at pati na rin ang bastardong sangay na pamilya ng angka ng Mokli. Gamit ang nakapalibot sa kanya na mga talisman ay itinapon na nga ng mayabang na cultivator ang dalawa sa kanyang mga talisman na naging apoy at ang atake niyang ito ay nakagawa ng malaking pagsabog kaya walang nagawa ang mga martial artist kundi masunog na lang ng buhay. Pero napangisi na lang ang cultivator sa napansin niyang martial artist na may kakayahan na hiwain ang nagliliyab niyang apoy. Kaya napatanong na lang siya kung paano naharangan ng martial artist ang kanyang atake at dagdag pa ng cultivator na sa isang insekto lang na katulad ng martial artist ay mayabang masyado ang mga mata nito. Dahil lang sa simpleng pagharang niya sa isang atake. Kabanata 20. Madali lang na nasira ang sandata ng mga gwardya na nasa labas ng palasyo at napamura na lang ang isa sa kanila kung ano na ang nangyayari sa loob. Habang pinagmamasdan lang nila ang malaking barrier na humaharang sa palasyo ay napatanong na lang ang mga gwardya kung may cultivator ba na umatake kaya nagtawag pa sila ng mas maraming hukbo. Sa loob naman ng palasyo ay nakaluhod na lang ang leader ng mga shadow guards habang marami sa kanila ang nakahandusay na lang ang mga bangkay sa sahig na nasusunog. Patuloy pa rin ang pagsabog sa loob ng mga talisman ng cultivator at habang sumusugod ay paulit-ulit lang na iniisip ni So Yun-hyun na humiwa dahil kahit na isang segundo lang ay kailangan niyang paunlarin ang kanyang sword shield para maging sword-enhanced chi. Samantalang patuloy lang siyang minamaliit ng cultivator dahil kahit ano raw gawin ni So Yun-hyun ay hindi kaya ng kanyang kapangyarihan na sirain ang pangdepensa na teknik ng cultivator. Pero walang pakialam si So Yun-hyun sa sinasabi ng cultivator kaya ipinagpatuloy niya pa rin na atakehin ang pangdepensang teknik ng cultivator hanggang sa biglang kumislap ng kuryente ang banggaan ng espada at teknik na ikinagulat na lang ng cultivator na minura pa si So Yun-hyun. Nagtagumpay si So Yun-hyun na sirain ang pangdepensang teknik ng cultivator kaya napaatras na lang ito at nasugatan pa ang parte ng katawan niya.
Pero napamura na lang si Soyun-hyun dahil ginamit niya ang lahat ng natitira niyang enerhiya para sa nagawa niyang Sword-Enhanced Chi at alam niyang mahirap na panatilihin ang Sword-Enhanced Chi kahit na sa isang segundo lang kapag walang wastong pag-unawa ang isang martial artist sa abilidad na ito. Napaatras na lang ang cultivator sa sahig na kinaroroonan ng mga martial artist at sa sobrang galit niya ay ginamit niya ang kanyang paa para malakas na padyakan ang likod ni Soyun-hyun na dumudurana ng dugo sa sahig. Maraming beses pa itong ginawa ng cultivator at tinawag pa niyang isang mababang nilalang si Soyun-hyun. Sa una ay intensyon niya lang daw na paglaruan sila bago niya paslangin ang bastardong sangay na pamilya ng angkan ng Mokli pero ngayon ay nag-iba na ang kanyang desisyon. Naglabas ng napakaraming talisman ng cultivator at nagagalit na pinagbantaan si Soyun-hyun na ipapako niya raw siya at unti-unting dudurugin hanggang mawala ng buhay. Biglang nag-iba ang anyo ng mga talisman na naging umiikot na mga patusok kaya nag-alala na ang ibang mga shadow guard sa magiging kalagayan ng vice squad leader nila. Pero ginamit ng cultivator ang mga matatalim niyang talisman para tusukin ang mga katawan ng mga shadow guard na tuluyan ng nanapas lang. Ang cultivator pa ang nagalit sa kanila at sinabihan ang mga insekto na huwag daw nila siyang didistorbohin. Dagdag pa niya na kahit gaano pa sila magsumikap para kalabanin ng isang cultivator ay ang natatanging kapalaran lang nilang mga martial artist ay para durugin sila ng kanyang paa. Pero patuloy pa rin na tumayo ang mga sugatan ng mga martial artist habang si Soyun-hyun ay napapamura na lang dahil nasobrahan niya ang paggamit niya ng kanyang chi kaya sira-sira na rin ang kanyang mga laman loob. Napansin naman ng cultivator na buhay pa pala si Soyun-hyun kaya pinadyakan niya pa ng maraming beses ang duguan na kamay ng martial artist. Kaya napatulala na lang si Soyun-hyun habang iniisip na wala siyang pagkakaiba sa isang insekto. Ang kanyang talento, karanasan, at ang kanyang buhay ay kapareho lang sa isang insekto. Mayabang naman ang mukha ng martial artist na tinanong si Soyun-hyun kung nagmamakaawa na ba siya para sa buhay niya. Habang natatapakan ng kanyang kamay ay iniisip ni Soyun-hyun na hindi pa rin mawawala ang napakatagal na panahon na ginugol niya para sa kanyang pagsasanay kaya ginagamit niya na ang kanyang buong lakas para lang itaas ang kanyang kamay. May nalaman din siyang mahalagang impormasyon nung ginamit ng cultivator ang kanyang teknik para magtago, at yun ay ang lalaking ito ay hindi kailanman nagsanay ng kanyang katawan at hindi rin siya nakipaglaban habang iniisip ang tamang distansya. Ipinanganak lamang siya na may talento at maswerte lang siya na naging isang cultivator. Alam ni Soyun-hyun na kayang-kaya siyang talunin ng bastardong katulad ng cultivator na ito pero walang karapatan ang cultivator na sabihin na wala lang silbi ang mga oras na ginugol niya para magsanay o sabihin na hindi niya kayang abutin ang mas mataas na yugto. Wala ring karapatan ang cultivator na pilitin si Soyun-hyun na sumuko. Dahil kahit na isa lamang siyang insekto ay may kahulugan pa rin ang kanyang pagsusumikap. Natumba na lang ang cultivator na pinagsasabihan si Soyun-hyun na alisin niya ang kanyang madungis na kamay na humahawak sa kanya. Nang biglang dumugo na ang ilong ng cultivator, napansin na nga ni Soyun-hyun na gumana ang lason niya. Umpisa lang pala ang pansamantalang Sword-Enhanced Chi na ginamit niya para sirain ang pangdepensang teknik ng cultivator dahil ang totoo niyang atake ay ang lason sa kanyang espada. Dumugo na rin nga ang mga mata ng cultivator at nag-ugat na ang kanyang ulo at nanginginig na ang kanyang boses na kailangan niyang alisin ang lason. Pero biglang nagsalita si Soyun-hyun na hindi niya papayagan ang cultivator na gawin ang gusto niya dahil ngayon ay mararanasan niya na ang paghihimagsik ng insekto na lubos niyang minaliit. Ipinasok na nga ni Soyun-hyun ang kanyang kamay sa bunganga ng cultivator para hindi niya masabi ang incantation niya at pinigilan din ni Soyun-hyun ang kamay ng cultivator para hindi niya magamit ang kanyang mga talisman. Tumayo na nga ang iba pang mga shadow guards at sinabi ng isa na kailangan nilang tulungan si Soyun-hyun. Hanggang sa tuluyan na ngang nasunog ang talisman na nakakagawa ng barrier sa buong palasyo. Nung napansin ng mga gwardya sa labas na nasira na ang barrier ay mabilis nilang tinulungan ang mga nabubuhay pang mga martial artist. Tumingin lang si Soyun-hyun sa kanyang likuran at sinabihan ang bangkay ng cultivator na wala siyang pagkakaiba sa isang insekto ngayon na napaslang na siya. Mga boss, kung nag-e-enjoy kayo sa mga quality na Tagalog recap videos ng channel na ito ay mas enjoyable kapag kayo ay nag-like, subscribe, at share sa mga kakilala nyo dahil ito ay para na rin sa patuloy na pag-upload ng mga quality videos sa channel. Mag-like at follow na rin kayo sa aking Facebook page na kapareho rin ang pangalan na The Comics Reader kapag gusto nyo ng mga recommendations na babasahin at mga quality short videos na papanuurin. Maraming salamat!